So mga kapatid, morning revival preview na tayo. At ang pamagat ng week 2, dahil bagong linggo na naman tayo, ay arriving at the highest peak of the divine revelation. So ibig sabihin, ang divine revelation, nandyan na siya. Nandyan na siya. Ang kailangan mo lang ay mag-arrive. Umabot ka. Marating mo. Kaya yung mga pini-preview natin, yung mga topic natin, hindi itong mga bagay na iniisip natin o iniimbento. Kundi nandyan na siya, nasa Biblia na siya. Ang kulang lang sa atin ay ang pagpasok, pag-abot, at arriving, marating mo. Kaya yun ang ginagawa natin. So, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 1. So, magbabasa na ako. John 1:14. And the Word became flesh and tabernacled among us. So, yung mga verse na ito, hindi na bago sa atin. Lalo tayo mga taga-recovery. Ito yung verse na nagpapakita sa atin ng incarnation. The Word, ang Diyos yan, na naging laman, ang linaw. Yung Word, sabi ng John, ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was God. Ano yung Word? Was God. Amen. At pagdating sa verse 14, ang linaw, the Word became flesh. Maski bata, kayang intindihin yan. Pero marami pa rin mga tao na hindi naniniwala sa incarnation. Hindi sila naniniwala na yung Diyos ay naging tao, nagkatawang tao. Pag hindi mo yan pinaniniwalaan, ibig sabihin hindi mo pinaniniwalaan ang Biblia. Oo, so ganun siya. Ang kadalasan, ang mga tao kasi ay binulag ng mga doktrina. Kaya hindi nila na mapaniwalaan ang Biblia. Kaya hindi rin mainam na ang isang tao lutong-luto sa doktrina. Kaya sila sabi nila na hindi pwede maging Diyos ang tao. Imposible yan. Pero ang Biblia ay sinabi niya, the Word became flesh. So sa Diyos, nagkaroon ng elemento ng tao. Naging tao siya. Amen. 1 Corinthians 15:45. The last Adam became a life-giving spirit. So dalawang became ito, ang lalaking became. Naging. Una, ang Diyos ay naging tao. Naging laman. Pangalawa, ang huling Adan, yan ay si Kristo, ay naging espiritu, nagbibigay buhay. Kaya ang laking mga bersikulo na nagsasabi sa atin kung paano ang Diyos natin ay naproseso. Proseso. Ginagamit natin term yan. Ang ibig sabihin ng proseso, dumaan sa isang hakbangin, naging bago, nagkaroon ng resulta. Yan ay mga proseso. Pag ikaw ay nagluluto, nagpo-proseso ka. Dati, hilaw, ngayon luto. O, di ba? Isang proseso yan. At karamihan sa mga gawain sa mundo ay proseso. Pero merong mga proseso na organic din. At ang, pwede ko sabihin, ang pinakadakila at matinding proseso sa Biblia ay ang proseso ng tres-unong Diyos. Kung saan siya ay pumasok upang maging tao, pumasok upang maging espiritong nagbibigay buhay. So marami pa pang mga proseso na pag-uusapan natin. Revelation 21:2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So dito naman ang binabanggit ay ang New Jerusalem. Ang bagong Jerusalem. Pwede ko sabihin, proseso din yan. Bakit ba proseso ang bagong Jerusalem? Kasi, dati wala namang bagong Jerusalem.
Kadalasan, yung mga bunga ng mga pagsasagawa ay mga bunga ng proseso. At isang malaking pagproseso ang mapasukdol ang bagong Jerusalem. So magbabasa na ako. The Bible as the contents of the Christian life is the autobiography of the triune God. Who is God? What is God? What has God done? What is He is doing? What will He do? Where was God? Where is God? And where will God be? So lahat ng ito ay mga katanungan na tumutugma sa mga prosesong dinaanan ng Diyos. There is only one autobiography that speaks of God, and this autobiography is the contents of the Christian life. So babasahin ko na yung susunod na paragraph. The Bible is an autobiography of a wonderful person, the process and consummated triune God. Amen. So sinasabi sa atin na ang buong Biblia ay isang talambuhay ng kamanghamanghang persona na walang iba kundi ang tres unong Diyos na naproseso at napasukdol. So yan ang nilalaman ng Biblia. Yan ang nilalaman ng Biblia. Isang autobiography ng isang kamanghamanghang tao o persona na walang iba kundi ang tres unong Diyos. No, na ano siya? Na proseso at napasukdol. So huwag natin kakalimutan yan. Pag may nagtanong, ano ba laman ng Biblia? Autobiography ng isang kamanghamanghang persona na walang iba kundi ang naproseso at napasukdol na tres unong Diyos. Pero bago ito, may binanggit din sa atin na ang nilalaman ng Christian life ay ang autobiography ng Diyos, ng tres unong Diyos. Kaya magkakatugma ito. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa autobiography ng tres unong Diyos. At itong autobiography na ito ng tres unong Diyos ay naging nilalaman ng Kristiyanong buhay natin. Mga kapatid, ang lalalim nito mga terminology ito. So magbasa tayo. So today's reading na ako. The triune God as a wonderful person is the contents of our Christian life. He exists from eternity to eternity, having no beginning or ending. As such an eternal one, He created the universe and man. After His creation of man, He remained the same for 4,000 years. One day in time, He entered into a long tunnel to get Himself processed. Amen. So, inulit ito. Sabi rito na ang laman, contents ang ginamit niya, ang pinakanilalaman ng ating Kristiyanong buhay ay ang tres unong Diyos. Yan ang nilalaman ng ating Kristiyanong buhay. Hindi lang tres unong Diyos, kundi ang naprosesong tres unong Diyos. So anong meron sa Christian life mo? Ang naprosesong tres unong Diyos. Yan ang nilalaman. Itong Diyos, tres unong Diyos, ay isang Diyos na umiiral mula sa kawalang hanggan. So saan siya nanggaling? Mula sa kawalang hanggan. Tungo sa kawalang hanggan. Hindi mo walang mga dulo to eh. Walang mga dulo. Kaya sabi rito, having no beginning or ending. Wala siyang simula, wala ring katapusan. Alam mo itong term na walang simula, walang katapusan. Mula kawalang hanggan tungo sa kawalang hanggan. Ang hirap ipaliwanag nito. Paano nangyari ito? Pero ang Diyos natin, ang tres unong Diyos, ganyan ang pag-iral niya. Walang makapagsasabi, kailan siya nag-umpisa? Kailan? Anong taon? Anong buwan? Anong month? Wala.
walang makakapagsabi niyan. At kailan siya matatapos? Wala ding makakapagsabi niyan. Ibig sabihin, siya ay nagmula sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan, walang simula, walang katapusan. Kaya madalas, upang i-describe ito, ang ginagamit nating figure ay yung perfect circle. Perfect circle. Kasi yung perfect circle, walang simula, walang hanggan yan. Di ba? Pumunta ka dito, umikot ka, bumalik ka lang dito, umikot ka, hindi natatapos. Kaya yun yung isang naalala ko, isang figure na ginamit upang i-describe itong mga term na ito. Okay. Amen. As such an eternal one, He created the universe and men. After His creation of men, He remained the same for 4,000 years. One day in time, He entered into a long tunnel to get Himself processed. So itong Diyos na walang simula, walang hanggan, isang araw, gumawa siya ng paglikha. Nilikha niya ang buong sansinukob. Lahat ng nakikita ng mata mo, nilikha ng Diyos. Buong sansinukob. At maging yung hindi natin nakikita, nilikha din niya yan. Buong sansinukob yan. Kaya lahat ng bagay ay umiral sa pamamagitan ng kanyang paglikha. At nilikha din niya ang tao. Napaka-unique ng paglikha sa tao. Napaka-unique. Alam niyo, isang bagay na pwede kong sabihin, ang prinsipyo ng paglikha ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kaya sinasabi ng Biblia, ang ating Diyos ay isang Diyos na kaya niyang tumawag ng hindi umiiral para umiral. He is the God who calls not being as being. At ito ay pinatunayan ng kanyang paglikha. Pero nung nilikha niya ang tao, iba ang paraan ng Diyos. Napaka-special. Pinorma niya yan, sarili niyang kamay mula sa alabok. Parang isang obra maestra. At hiningahan niya yan ng hininga ng buhay. At yung hininga ng buhay, yun yung naging espiritu ng tao. At mula dyan, ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. At hindi lang yan. Nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Napaka-special. Kaya pag binabanggit natin yung paglikha, dalawang bagay lang ang binabanggit. Ang buong sansinukob at ang tao. Parang dalawang item lang. Amen. At pagkatapos ng kanyang paglikha, wala, nanatili lang siyang ganyan. Diyos pa rin. Pero pagkaraan ng 4,000 taon, after 4,000 years, pumasok siya sa tunnel ng pagpuproseso ng kanyang sarili. Wow. Yan ang kanyang ginawa. Ang pagpuproseso, mga kapatid, ng tres unong Diyos, ay hindi ginawa ni numan. Siya mismo sa sarili niya. Prinuseso niya yung kanyang sarili. Kasi sino ba may kakayahan para iproseso ang Diyos? Walang pwedeng gumawa niyan. Siya mismo, kusang prinuseso niya ang kanyang sarili. So lahat ng proseso na dinaanan ng Panginoon, ito ay pagpuproseso ng kanyang sarili. Amen. After those 33.5 years, He became both divine and human. The same particular element was added into Him, and that particular element was humanity. So anong unang proseso? Incarnation. So yun yung verse na binasa natin. The Word became flesh. Yan ang unang proseso na pinasukan niya. Isang proseso na siya ay nagkatawang tao. At ang kanyang pagkakatawang tao, okay, ay hindi umabot. Ang kanyang pagkakatawang tao ay permanente. Hindi na yan nawala. At pagkaraan ng 33.5 years na kanyang pamumuhay dito sa lupa,
siya ay naging isang Diyos-tao. Diyos-tao. At pwede natin sabihin, merong isang elemento na nadagdag sa kanya. Yan ay ang elemento ng pagkatao. Pwede natin sabihin na ang pagiging tao ay isang elemento na naidagdag sa tres unong Diyos. Kompleto, siya ay isang God-man. Pagkaraan ng 33 and a half years. Amen. So, proseso yan. Amen. After passing through human living, he entered into deaths according to the divine autobiography. His all-inclusive death has also become an element of his being. After his death, he entered into his marvelous resurrection with his ascension. So, ang sumunod na mga proseso ay pumasok siya sa nagpapaloob sa lahat na kamatayan. Proseso yan. Siya ay namatay at isang proseso na kanyang sinagawa sa kanyang sarili. Sino ba makakapagdala sa tres unong Diyos sa kamatayan? Sino may kakayahang gawin yan? Sa eksena, parang yung mga Roman soldier ang gumawa. Pero kung ayaw ng Diyos, sino makakapagdala sa kanya sa krus? Wala. Kaya ito ay isang proseso. At ang kanyang kamatayan ay naging isang elemento ng kamatayan na naidagdag sa kanya. Kanina, binanggit natin ang kanyang pagkakatawang tao ay isang elemento na nadagdag sa kanya. So, ang pagpoproseso ng Panginoon ay nagiging elemento. Hindi yan history. O history din. O, namatay siya ayon sa kasaysayan. O, naging tao siya ayon sa kasaysayan. Pero itong mga proseso niyang ginawa, naging mga elemento na naidagdag sa kanya. Naidagdag sa kanya. Kaya ang kanyang kamatayan ay elemento na nadagdag sa kanya at pagkatapos niyan, siya ay nabuhay na muli at sumalangit. At nung siya ay nagkatawang tao, pwede pa rin nating idagdag yung kanyang human living. Isang pantaong pamumuhay. Elemento din yan. Ang kanyang resurrection, elemento rin yan. Ang kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, elemento rin yan. So lahat ito ay naging mga elemento na naidagdag lahat sa kanya. Hindi lang siya history. Bagamat ginagamit natin yung autobiography o talambuhay, okay, na tumutukoy sa isang kasaysayan na kanyang dinaanan sa kanyang mga proseso. So yan yung ibig sabihin ng talambuhay. Kasi pag binigay mo ang talambuhay ng isang tao, binibigay mo yung mga kwento sa buhay niya na naganap. Hindi naman lahat yung mga napaka-significant na mga bagay. Halimbawa, kailan siya pinanganak? Halimbawa, sino ang mga naging magulang niya? Mga talambuhay yan. Ano ang kanyang naabot? Ano ang nangyari sa kanyang buhay nung siya nandito na? Mga bahagi yan ng talambuhay. So sinasabi sa atin, yung buong talambuhay ng tres unong Diyos, okay, ay naging laman ng Biblia at ito ay naging laman ng ating Kristiyanong pamumuhay. Pero sa Panginoon, sa side ng Panginoon, ito ay naging mga elemento. Amen. After passing through human living, he entered into deaths according to the divine autobiography. His all-inclusive death has also become an element of his being. After his death, he entered into his marvelous resurrection with his ascension. So nabasa ko na to. Today, ngayon, ano na ngayon? He has divinity, humanity, human living, an all-inclusive death, an all-inclusive resurrection. When these five things are added together, we have today's process and consummated triune God. Ngayon, malinaw na. Bakit natin ginagamit yung salitang process and consummated triune God? Ito ay bunga
ng kanyang mga dinaanang proseso. Ang kanyang mga dinaanang proseso ay nagdala sa kanya sa isang resulta na siya ay tawaging process. Process yan na isagawa. At ang process ay nagbunga ng consummation. Kaya siya ngayon ay isang process, consummated triune God. So, tinanong, brother, anong klaseng Diyos tayo ngayon? So, hindi na siya yung katulad ng Diyos sa Genesis. Hindi na yan. Yung Diyos sa Genesis ay totoong Diyos. Pero hindi siya na-process. Hindi pa siya na-process, hindi pa. Yan ang Diyos noon. Pero pagdating, pagkatapos ng 4,000 taon, pumasok siya sa processing. At pagkaraan ng 33 and a half years, eto na siya. Process na siya. Consummated na siya. At consummated siya bilang espiritu. So, yun yung maganda. After ng consummation niya, naging ano na siya? Espiritu. No, ang espiritu ay isang process, triune God, na napasukdol. At hindi lang siya life-giving spirit. Naging sevenfold intensified spirit. Another process yan. Another process. At sa kabuuan, ginagamit natin yung term na the Spirit. Yan, buong-buo na yan. Wala nang Meron pa. At kalaunan, itong Spirito ay na-process, naging ang New Jerusalem. Corporate na yan. Ako. Sa kawalang hanggan, ano na yung Espiritu? Siya ay process na-process pa rin at naging New Jerusalem. Kaya sa last part ng Biblia, the Spirit and the bride. Ano sabi? Come. The Spirit, isa, the bride, dalawa, pero ang word, isa. Come. Ibig sabihin, na-process siya, na-incorporation siya. Kaya kung nasa Genesis ka pa rin, ang layo mo na. Ang layo mo na. Amen. So my God is a composition. Ito na ang Diyos natin ngayon. Kanina, dinidefine natin ano yung Diyos natin. But eventually, itong Diyos na yan ay naging Diyos natin. Kaya sabi ng Panginoon, my God, your God. Okay, so ang Diyos natin ngayon ay isang composition, pagbubuo. Binuo siya ngayon. He is composed of divinity, humanity, human living, and all-inclusive death, and all-inclusive resurrection to be my God, my Redeemer, my Savior, my Lord, my Master, my Head, my reality, my life, my living, and my everything. This is my God. Amen. Hallelujah. This is my God. May nagtanong ba sa'yo? Ano yung Diyos mo ngayon? Anong klaseng Diyos? Ito ang sagot. Kailangan i-memorize mo siya. Amen. So this compounded person is typified by the compounded holy ointment in Exodus 30, 22 to 31. The compounded ointment was not merely oil. It was an ointment. All the elements plus all the numbers related to the compounded ointment signifies Christ's divinity, humanity, human life, death, and resurrection. Some Bible teachers recognize that the compounded ointment is a type of the Holy Spirit. So tama itong sinasabi ng mga Bible teacher, na yung compounded holy ointment sa Exodus ay type ng Holy Spirit ngayon. So ano ba ito? Pagbabasahin niyo yung Exodus 30, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang compounded ointment.
No? At itong compounded ointment na ito, hindi lang siya oil. Ang base niya ay oil. Pero hinaluan siya ng mga spices. So may mga spices. Is it, how many spices? 1, 2, 3, 4 spices ang inihalo dito. At blended yan. Kaya mula dyan, hindi siya tinatawag na oil, kundi ang tawag sa kanya ay ointment. Sa Tagalog, ungguento siya. Ungguento. So iba ang oil, iba ang ungguento. Kadalasan yung mga ointment na pinapahid ng mga tao sa kanilang saan-saang parte ay mga compounded yan. May mga ingredients na sinama doon sa oil para maging ointment. Kaya minsan, ano na siya, jelly type na siya dahil sa mga ingredients. So sa lumang tipan, merong ganyan. No, na inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang klaseng ungguento at dalin diyan ang mga paghalu-haluin yung mga spices o spices o specia. At yung ointment na yan sa lumang tipan, ginagamit yan. Lahat ng mga gamit, kasangkapan na gagamitin sa templo, sa tabernakulo, pinapahiran yan. At hindi lang yung mga kasangkapan, pati yung mga priests, hindi sila pwedeng maglingkod o gumawa kung wala silang anointing ng holy ointment. Napakagandang type na bago na proseso ang ating Diyos. Pinakita muna yung type na yan. Na itong holy anointing ointment sa Old Testament ay tumutukoy sa mga kung anong meron ang Panginoon sa bagong tipan. Katulad ng divinity, humanity, human life, death, resurrection. So, ibig sabihin, yung espiritu sa bagong tipan ay naproseso siya at naging compound. Naging ungguento siya. So, kaya nung ang Panginoon, nandito pa siya sa lupa, may isang time nagsalita siya. Sabi niya, pag kayo nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom. Sabi niya. At nung panahon na yan, binabanggit niyang espiritu ay wala pa. Wala pa. Sapagkat siya ay hindi pa naluwalhati. So, ibig sabihin, maging yung espiritu, ay kailangang maproseso. Hanggang siya ay maging ungguento. So, sa panahon ngayon, ang espiritu ay kumpleto na. At yung mga ingredients na binabanggit natin kanina, na naging proseso ng Panginoon, kasama sa history o autobiography niya, lahat ng ito ay na-compound sa isang item. Yan ay walang iba kundi ang espiritu. Kaya pag may espiritu ka, meron kang lahat. Compounded na yan. Kaya ginagamit natin yung term na all-inclusive spirit. Dahil kumpleto na siya, nandun ng lahat ng kailangan at nandun na rin lahat ng tugon sa ating pangangailangan kasi kumpleto na siya. Amen. So ito, through our own study, we saw that the olive oil typifies the unique God, myrrh typifies the precious death of Christ, cinnamon typifies the sweetness and effectiveness of Christ's death. Calamus typifies the precious resurrection of Christ, and cassia typifies the repelling power of Christ's resurrection. Our God today is the compounded God. Compounded na siya. Dito binanggit yung mga composition ng holy anointing oil na binanggit kanina.
So, ang kanyang base ay olive oil. So, yun yung pinakalangis na ginamit ni Moses. At dito, dinagdag niya yung 4 na specia, myrrh, cinnamon, calamus, cassia. So, yung 4 na yan, blend siya at naging isang holy anointing ointment na ginagamit noong panahon noon. Amen. At itong mga specia na nilagay dyan ay tumutukoy sa mga iba't ibang item na may kinalaman sa Panginoon. Katulad yung myrrh. Yung myrrh ay sumasagisag sa mahalagang kamatayan ni Kristo. Yung cinnamon, sumasagisag sa katamisan at bisa ng kanyang kamatayan. Yun namang calamus, sumasagisag sa kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. At yung cassia ay sumasagisag sa nagtataboy na kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. So yan yung kumpletong kahulugan ng mga spices. At pinaghalo-halo, nabuo, at naging ang Diyos na naproseso. At sa pagsasagawa nito, mga kapatid, itong mga ingredients na ito ay nabuo sa pamamagitan ng prosesong dinaanan ng Panginoon. Kaya ang ganda ng pagpapaliwanag. So in the beginning of the Bible, there was only God and nothing else. At that time, God was only in His one aspect, the triune God, Father, Son, and Spirit. Therefore, God referred to Himself as us and our, indicates that God is three, the Father, Son, and Spirit, and therefore has the aspect of being three. In the beginning of the Bible, there is one single God, and at the end, there is a great corporate God, the New Jerusalem. So yun na yung pinaka-naging hantungan at consummation ng ating Diyos, ang bagong Jerusalem. So sa simula, ano siya? Siya ang tres-unong Diyos lang na binubuo ng Ama, Anak, at ng Espiritu. So sa simula pa lang, ang Diyos natin ay triune. Kaya sa Biblia, ginagamit ang mga panghalip na us and our pag nagsasalita ang Diyos. Sinasabi niya, tayo. I, us, our, natin. Tayo, natin. Pag ginamit natin yung mga salitang yan, ito ay plural. Na ang ibig sabihin ng ating Diyos ay tres-uno. Meron siyang aspekto ng 3. Father, Son, and Spirit. So yan ang simula. Isang one single God. Pero sa kahuli-hulihan, ang Diyos natin naging isang korporasyon. Anong tawag sa corporation na yan? The New Jerusalem. Amen. So itong corporation na ito ay binubuo ng naprosesong tres-unong Diyos. Kasama ang lahat ng mga pinili at napasukdol na mga mananampalataya. At ito ay nagkahalo, naging isang corporation ng mga napasukdol na mga tao at ng naprosesong tres-unong Diyos. At ang tawag dyan ay New Jerusalem. Amen. Just as the Bible begins with God, so it ends with God. The New Jerusalem is God's enlargement and expansion. God's expression in eternity, which is the corporate God. Those who participate in the New Jerusalem are all God's children, God's kind, God's species. So yan ang history ng tres-unong Diyos. Yan ang autobiography ng tres-unong Diyos. At kanina sa simula, sinabi na ang autobiography ng tres-unong Diyos ay naging laman ng ating Christian life. So paano ba nangyari yan?
Kasi ang buong autobiography at composition at proseso ng Tres Unong Diyos ay na-consummate bilang ang Espiritu. At itong Espiritong ito, nakabuuan ng Tres Unong Diyos, ay dinala tungo sa atin. Kaya lahat ng bagay na kung ano ang Diyos ay naging nilalaman natin ngayon. So, tama naman. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga liwanag na pinakikita mo sa amin. Salamat sa mataas na pangitain. Salamat, Panginoon, na kami ay mga tao na binigyan mo ng labis na pagpapahalaga at isinama mo sa iyong ekonomiya upang isang araw ang tao ay mapasukdol kasama ang naproseso ng Tres Unong Diyos. At ito ay ang bagong Jerusalem. Amen.